So mga habibi, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kahabibi, I really wanted to share about my comments sa nangyayari pong sa ating bansa. So una sa lahat, talagang nagulantang talaga tayo, biglang nagsipalitan. Anong nangyari? Pinalitan si Lacson si Marcolita, pinalitan ni Lacson. So ano namang nagawa ni Lacson? Ano bang nagawang kung bakit yung magaling na attorney at binuto ng taong bayan, at of course maganda na sana dahil nga itong maraming luxurious car na involved sa mga construction na bla bla sa nangyari sa flood control talagang kumanta na. Kaso there's something fishy, 'di ba? Nakakagulat ng mga kahabibi kasi nga 'di ba itong magaling na attorney at binuto ng taong bayan si Marcolita ay papalitan po ni Lacson. So napapaisip tayo, hindi naman abukado si Lacson, ano bang nagawa niyang, di ba? Wala akong, parang amnesia ba ako? Wala akong nakita na kung ano yung nagawa niya. Kung bakit bigla-bigla na lang siyang pinalitan, at ito pa pinalitan din po yung president sa di ba? Pinalitan ni Soto. So para saan? Parang nakakalito. At of course, ito nga daw, kung totoo na wala po daw ang kaso pag walang resibo. Diyos ko, my God. Saan ba galing yung, di ba? Nalilito ako sa sobrang init dito sa Middle East. Parang nakakaluka dahil nakakaluka yung nangyayari talaga mga masama pa talaga, habibi. Diba? Sinong magnanakaw? Napaka-social naman ng magnanakaw na yan. Parang yung mga nagtutor na mga anak ng nakakalula or nakakalito yung mga nangyayari po. Dahil nga po sa biglang pagkanta ng maraming sports car na yan, na maraming talagang magagandang sasakyan na yan, diba, kumanta na. Tapos ngayon, biglang nagbago ang ihip at pinalitan yung blue ribbon, pinalitan yung president. Bakit? Para saan? Di ba ang ganda na ang ganda na, kumanta na lang pangako sa iyo, ipaglalaban mo. Ngayon, pinalitan nila for what? Bakit nila pinalitan yung isang magaling na pinuto ng taong bayan na si Attorney Marcolita at pinalitan nitong si Lacson? Ano bang, oh my God, nakakalula. Tapos ngayon may nakapost pa na, may nabasa ako mga kahabibi na yun na nga daw, pag walang resibo, walang mangyayaring kaso. Sana all. Di ba mayroon bang magnanakaw na magbibigay ng resibo? Sino ka na yun? Napaka-social naman. Parang yung mga anak ng mga buaya na nagtutor, nagta-travel, tapos kumakain sa daw, 500,000 na resibo na talagang, di ba? Pag social ka, pag mayaman ka, hindi ka nagpapasosyo sa mga social media mo. Dahil ang totoong mayaman, silent yan sila, tahimik yan sila, ayaw nilang ma-involve sa mga bla 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 and so on. Hindi nila pinaano sa madlang people, pinakalandakan na yun nga yung presyo, yun nga yung luxury bag, car, and blah blah and so on. Dahil sila, tahimik lang yan dahil mga secret millionaire, billionaire yung mga yan. Pero yung naturingang mayaman, na kunwaring mayaman, talagang mag-i-expose yan dahil puro kayabangan. Oh my God. Parang ako naluluka talaga ako mga kahabibi dahil nga sa ganitong sitwasyon, di ba? Kinanta na nga yung nasa taas. Sino ba yung kuna yan at na yan, Romualdez na yan, kinanta na nga, nagpalit agad. Parang ang bilis-bilis na magpalit, no? Parang damit lang na pinalit at nagsuot ng ibang damit. Nakakaloka. Diba? Ito lang yung nakakasakit lang din kasi nga, diba? Kumanta na ng pangako sa iyo, ang ginawa, pinalitan. Tapos, ang pinalit, namang, Diyos ko, Lord. Talagang nakakaloka, nakaka-pressure yung mga nangyayari sa bansa natin. Tapos, ngayon, ito nga yung nagra-rally at wala daw permit, ay gusto nilang ipakulong. Ang bilis, no? Pag talagang, talaga yung mga taong, walang, kumbaga hindi kilala o hindi mayaman, hindi ang bilis nilang magsabing ikulong. Pero yung mga taong involved na nga, ang kakapal ng mukha, at yung isa pa ay nagsisigaw doon sa sinit na wala siyang alam at papatunayan daw, Diyos ko. Yun na nga, contractor na nga yung nagsalita, Dahil nga tinawagan kayo at hindi naman daw hindi siya ng pera or bla bla and so on, para lang ma-feel nila
na may karamay sila sa nangyayari. O di ba? Kahit naman sino, di ba? Sabi na Karen Avila na kung ako si ano daw, yung nga, yung maraming magagarang sasakyan, i-ano ko na, ilabas ko na para magkatalo-talo na tayo. Total, di ba? Hinayaan sila sa ere, di ba? O sa ngayon, may siwalat na sulian ng pera na 60 million, blah blah and so on. Tapos may tinitik sila, tinatawagan, whereon gusto lang naman nilang ma-feel at ma-comfort na nandyan sila sa tabi. Para, diba, ang init dito, guys, parang super init. Dahil nga, super init rin din po yung issue, hindi ito nakakatuwa. Nakakaloka at nakakaloko na to sa taong bayan. Nakakaloka dahil nga, diba, nandyan na ang ebidensya, nandyan na lahat-lahat. Tapos yung nagpalit parang bagyo. Palit agad, for what? Palit agad ng committee ribbon, palit agad ng ano, para saan? Diba? Pinalitan ka agad si Escudero at ang pinalit si Tito Soto, for what? Diba? Nandyan na, nakabalandra na, isa sa walat na lahat. Ngayon pinalitan at yung pinalit, hindi ko naman din alam, iwan, no comment. Diba? Nakakaloka. Hindi kayo nagugulat na marami talaga magwawala dyan. Maraming mag-alsabalutan, maraming protesta sa mga katarantuhan. Pero tartaduhan na nangyayari. Nakakalungkot lang dahil nga, diba? Parang parang tayong ginisa sa sarili nating mantika. Diba? Na parang sobrang na ba tayong katanga na hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa madlang, diba? Sa bayan, diba? Parang nakakalungkot lang din kasi di ba nandyan na isiniwalat na ang dami ng na-enroll pero iwan. Nakakasad lang, di ba? Nakakalungkot lang isipin na sobrang daming taong bayan na naghihirap at nagtitiis sa malaking tax at nagbibigay para sa bayan pero iba yung nakikinabang, di ba? Yung iba pa shopping, pa-exo mga pa-exo yung iba pa nga nagsasabi na, ano naman kasi may business kami, inano naman kami, kaya natural magbayad ang gobyerno. Kapal na mukha, no? Di ba? Parang nakakalungkot lang dahil sila, ang dami nilang sasakyan, ang dami nilang sports car, ang dami nila pati motor, milyon din ang presyo pero di ba yung mga taong bayan naghihirap. Hindi naman okay sana kung 80% nagawa. Di ba lubog sa baha, di ba? Tapos ngayon nila yung sa Davao na issue sa mga bla bla and so on pero hindi nakita nila sa Luzon kung ano na nangyayari, di ba? Nakakaloka, nakakalungkot lang talaga.